Magaling yung kalaban natin. Yung kalaban kasi natin, nasa kanila lahat ang power. Ha? Ang hindi lang nila hawak yung taong bayan. Pero yung lahat ng resources ng gobyerno nasa kanila. Ang lahat ng kilos namin, pinag-aaralan nila. So, basta, ang sabi ko nga sa inyo, isa sa pinaka-key ninyo, yung lumabas yung warrant of arrest. Pag lumabas yung warrant of arrest, yan na yung pinakahudyat natin. By all means yan, by all means. Kaya ba natin? Yan ang katanungan ko. Kaya ba natin kumilos? Ha? Kaya ba natin ipaglaban ang taong bayan? Kaya ba natin labanan ang mga tiwali sa gobyerno? Isa rin sa pinag-aaralan namin, yung taong bayan. Kaya nyo bang sumuporta? Kaya nyo bang kumilos? Alam nyo, sa totoo lang, kung nanggigigil kayo sa nangyayari sa ating bayan, mas lalo kaming nanggigigil. Kasi kami ang gagawa eh. Ang iba sa atin ay nagsasalita lang because of their opinion sa mga nangyayari sa bansa. Opinion lang yun sa amin eh. Opinion in action. Alam nyo naman kasi, ang ating gobyerno, manhid. Manhid sila sa lahat. Manhid sila. Hindi sila sana dito natin mapatunayan ang Supreme Court kung atin ba sila, yung Supreme Court. Dito natin mapatunayan ang Supreme Court kung atin o hindi pa nabili. Dahil nga mayroong petition si Attorney Vic Rodriguez na isuspend yata, if I'm not mistaken, isuspend yung budget 2025. At nanakot pa ang Pangulong Marcos na pag once na kinonsider yung i-hold yung i-hold yung budget, maghihirap ang bansa. So that is part of threat to national security dahil magugutom ang taong bayan. So kung mayroon mang national threat to national security, walang iba kung hindi ang gumagawa dito ang administration. Ano bang threat? Threat to security, threat to food security. Ang pinaka-threat dito, yung magutom ang taong bayan. Sino ang nanggugutom? Itong administrasyon, inubos ang kaban ng bayan. Tapos si Inday Sara at yung gagong vloggers na yun. Yung gaga. Taga-Samar pa yata yung gagang vloggers na yun eh. Na niluluko tayo ni Inday Sara. Yun, si Inday Sara, she is cleared from the COA. Cleared siya na ginastos niya ng tama. But the administration is still looking for paraan na may sabit sa corruption si Inday Sara para lang sirain ang credibility. Pero yung trillion of pesos na nawawala, billion, hindi nila iniimbestigan, hindi nila sinasabi. Na napakagaling nila magdrama. Kababayan ko Pilipino. Ang gagawin lang ninyo, lalo na mga subscriber ko at saka mga followers, hiling ko sa inyo, you help us in educating Filipino what happening in our country. Yun yung part ninyo na mag-educate kayo sa Pilipino na ang bansa natin nalulugmok sa putikan.
Kasi nga may mga makinarya ang administration, ano, na kasi ang number one kalaban nila ang mga Duterte sa kanilang mga pangarap ng demonyong pangarap sa ating bansa na ayaw na nilang humawak sila ng kapangyarihan sa pamagitan ng tulong ng mga Duterte. Ayaw na nilang bitawan. Kaya na-conclude ngayon ng Pilipino na ang Marcoses ay mga walang hiya. Na ako mismo tumulong sa administration, sabi ko 6 million more or less na itinulong ko sa administration para manalo siya. Kung hindi man bumoto yung 6 million members ko, I'm sure sa kalahati nun, 3 million, mayroon na ipasok yun. The point is, may naitulong ako. Pero ako mismo ang kumawala after 2 years. Because nakikita ko na hindi si Marcos ang nagpapatakbo. Kung hindi, si Inday si First Lady at si Tambaloslos. Ngayon, sa pag-aaral nating lahat, ang mga walang hiya na nakikita ko ngayon, Romualdez, Araneta, Bersamin, and most especially di Marcos. So yun yung apat na nabanggit ko, yun ang mga walang hiya sa bayan. Ikaw, Bersamin, tawag ko na lang sa'yo Bersamin. Dahil una, ginagalang kita, pinupuri kita, pero ngayon walang hiya ka pala. Dahil nakahawak kayo ng kapangyarihan, magiging walang hiya ka na. Hindi forever sa inyo ang kapangyarihan. Tandaan nyo yan, hindi forever yung kapangyarihan nyo. Lahat kayo nandiyan sa administration. Nakahawak lang kayo ng administration. Gusto nyo walang hiya ng Pilipino. Anong klase kayo tao? Taong bayan, sa mga nagmamahal sa bayan, at saka naniniwala sa katotohanan, kumilos tayo. Dalawang part ang gusto kong hiling sa inyo pagkilos. Una, you educate other Filipino. Second, you must act during the time ng hudyat namin. Ganun lang. Now, kung salita lang kayo ng salita dito, tapos hindi rin kayo kumikilos, nonsense. Mas maganda na lang manahimik kayo. Kasi, salita tayo. Ako lang naman nakakabasa sa sinasabi mo. So, anong pupuntaan nun? Di ba? Or ang nakababasa, yung tayo lang dito. So, mali ang konsepto natin. Huwag tayo magpatagisan ng kagalingan talino dito sa group chat. Dapat, ang nababasa ko, sir, na-educate ko ang aking kamag-anak. Sir, na-educate ko ang kapitbahay ko. Sir, na-educate ko ang mga kaibigan ko. That's very good. Pero kung dito lang tayo magpalabasan ng tagisan, it's useless. Kasi tayo lang umiikot lang eh. Hindi nadadagdagan. So, what is the purpose of SOCMEN? The purpose of SOCMEN, to educate Filipino who are not concerned with this situation sa bansa natin. Dapat you participate. Participate meaning, you educate other Filipino na ang isip lang nila mabuhay. Pag umiikot nga ako sa lansangan at nandiyan ako sa publiko, tinitingnan ko ang mga tao para wala silang alam nangyayari sa bansa. Because makasarili sila. Wala silang pakialam sa nangyayari. Ngayon, pag nabulak, ay, ganito na pala. Oh. Yun yung mga taong problema natin sa bansa. Pero tulad nyo, dyan ako sumasaludo. Na-concern kayo. Pero ang problema lang, nagtatagisan lang tayo ng talino dito. Nagtatagisan lang tayo ng opinion. Mas magandang mabasa natin na nag-comment ka dito, nakapag-educate ka. Ganon ang maganda. Or, nakapag-convince ka to join the Filipino Guerrilla Forces. To join the Filipino Guerrilla. Only Filipino Guerrilla Forces who has an opinion on
on words by words in action. Ha? Words in action. Ano ibig sabihin nun? Words in action, action. Yung action should be studied kasi nga mahirap mag-failure. Mahirap mag-failure. Mamaya ipaliwanag ko bakit tayo mag-failure. Ang point ko lang dito, mga kaibigan, yung mga hindi pa concern, yun ang tutukan natin para yun ang maitulong natin. Ang lagi lang na sinasabi, now na, ngayon na, simula na, wala nang kabanang bayan. Madaling sabihin yun. Madaling sabihin yun. Pero the consequences, situation, hindi nyo alam. Yun ang hindi nyo alam. So yun yung dapat pag-aralan nyo. Hindi lang yun kung anong pumasok sa isip nyo, ilalabas nyo sa bibig nyo. Hindi ganon. Dapat kung anong pumaisik sa inyo, tingnan ninyo ang situation. Mayroon akong isang nakausap na isang retired nung pumunta ko ng Veterans Memorial Center. Sabi niya, sir, ako sir, nagsusubaybay sa inyo. Sabi sa akin. Nagulat ako. Akala ko kakilala, hindi pala. Silang mag-asawa, nagdebate sila. Silang dalawa nagdebate. Nag-aaway silang mag-asawa dahil yung lalaki, naniniwala sila, yung sundalo, naniniwala siya na yung mga sinasabi namin may katotohanan kay Supremo at saka sa akin. May katotohanan na para sa bayan. Itong misis naman, ang opinion niya, ang sabi niya, hindi, pare-paras lang sila, puro hanap buhay lang yan sila, kita-kita lang yan sila, sa vloggers, sa viewers, they are only after for the kita. Yun yung, yun ang sinasabi nila lagi. Hindi, sabi ng babae, hanap buhay lang yan, sabi niya. Hanap buhay lang yan sila, hindi ako niluan. In short, nagdidebate talaga sila. Lalo na nung